Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondit TV mo. Bago tayo magpatuloy, hingi lang po ko ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Rondit TV mo. Yun na nga, no? Pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy, ayon sa Philippine National Police ay nalalapit na. Dahil nga, alam na daw ng Philippine National Police ano kung saan ba nagtatago itong si Pastor Apollo Quiboloy, na medyo matagal na rin na hinahanap ito ng ating batas. Ang tanong, susuko ba? O kung sakali na talagang totoo ang sinasabi ng Philippine National Police na alam na nila kung saan ito nagtatagong si Pastor Apollo Quiboloy. Alam naman natin na talagang napakarami pang mga pinaghanap ng ating batas na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-aresto. Katulad kay DJ Bantag, na nasa isang taon na yata na pinaghanap rin itong si DJ Bantag, pero wala pa rin na sinasabi ng Philippine National Police, malapit na daw masukol, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin na-arestong si DJ Bantag. At yung isa namang si Arnie Teves ay na-aresto na daw sa Timor-Leste, pero hanggang sa ngayon naman wala pa rin Arnie Teves na naibalik dito sa ating bansa. Sabi nung nakaraan ilang buwan na rin na nakalipas na magpapalipas na ng 14 days tapos babalik na naman yung NBI doon sa Timor-Leste para nga sunduin at iuwi na dito sa ating bansa itong si Arnie Teves. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong napabalita na itong si Arnie Teves ay magbabalik na dito sa ating bansa. Itong si Pastor Apollo Quiboloy, doon din tayo na hanggang salita lang din itong Philippine National Police na maaaresto na, natunto na kung saan na ito nagtatago. Pero mga kababayan, kung ating iisipin na wala pang naaaresto talaga, na talagang yung malalaking personalidad katulad nga nitong si DJ Bantag, Arnie Teves, itong si Pastor Apollo Quiboloy, sino pa ba ang susunod sa ating mga talagang kilala dito sa ating bansa na magiging wanted sa ating batas? Yun na nga, wag na natin itong patagalin. At isa pa, ito palang ICC ay malapit na daw ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. At hindi lang si Pangulong Duterte, mayroon pang tatlong kasama sa ilabas daw na warrant of arrest. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Doble kayod na ang PNP para matunton at maaresto si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Katunayan, kinukumpirma na nila ang eksaktong kinaroroonan ng pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang lumabas ang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Para yan sa mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse. Patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Pero ayon sa Philippine National Police, posibleng malapit ng matuldukan ng paghahanap. There are good leads that are being pursued but by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Hindi na ito idinitalye ng PNP kung ano ang impormasyong hawak nila na posibleng humantong sa pagkakahuli ni Quiboloy. Inilahan din ng PNP na isinuko na ng pastor ang 5-19 niyang baril sa Police Regional Office 11 sa Davao City. Ang authorized representative daw ni Quiboloy at executive pastor na si Marlon Acobo ang nagsuko ng mga ito. Kabilang sa mga yan ang 4 na pistol at 1 rifle. Matatanda ang binawi ng PNP ang lisensya ni Quiboloy para magmay-ari ng armas. Ang natitirang 14 na baril ni Quiboloy noon pag-Disyembre. 6 dyan na ibenta sa isang Crescente, Canada. Inaalam pa ng PNP kung ito rin ang nahaharap sa kaparehong warrant of arrest kasama ni Quiboloy. Naibenta naman ang 8 pang baril sa isang babae at isang lalaki na posibleng kamag-anak o mano ni Crescente dahil parehong Canada rin ang apelido. So yung verification po natin kung ano po ang kaugnayan o yung degree of relation po nitong dalawa pa pong pinagsalinan nitong mga baril po. Sa ngayon po ay tinitingnan po natin, ma'am, kung ano po ang connection po nitong dalawa pa na may apelidong Canada kay Mr. Crescente.
Bukod sa kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas, wanted din si Kibuloy na Federal Bureau of Investigation ng Amerika dahil sa iba't ibang kaso gaya ng sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Ilan pang individual ang iniimbestigahan at posible ring ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs at Davao Death Squad. Kabilang narito ang ilang dating hepe ng PNP at maging si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. In most responsible, it's not just one person, it could be a group of persons. Hindi lang daw isa, kundi tatlong matataas na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto kaugnay ng gumugulong na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs at Davao Death Squad. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, hindi lang si Duterte ang pwedeng isyuhan ng warrant of arrest dahil dawit din sa kaso ng ICC ang dalawang dating hepe ng Philippine National Police na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya noong 2018 na si dating PNP Chief Oscar Albayalde. In the documents prior, there were other names, but medyo redacted. Itong tatlong pangalan, siguro nakita nila na matindi. Kasi paano ba na-operate ang Tokhang? Okay. PNP. Kaya mukhang yung mga PNP chief, yan ang medyo may sabit. Ayon sa ICC, si Senator Bato ang responsable at naglunsad sa Project Double Barrel noong 2016, habang si Albayalde naman nangakong itutuloy ang drug war nang maupo sa pwesto. Kaya noong 2021, kasama sila sa mga pinangalanan ng ICC prosecutors para imbestigahan sa mga nangyaring patayan. Interesado nga kami kasi sinabi na the ICC is interested in looking at up to mid-level police officials or people in the death squad hierarchies. And possibly this could include chief of police, regional directors na kabahagi noong Tokhang operations. Bukod sa mga opisyal ng PNP, isa rin daw sa mga posibleng madamay pa sa investigasyon si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan pa raw patunayan na kasama siya sa mga responsable sa drug war at Davao Death Squad. The name of Sara Duterte does not appear on the official or public records. But it is a clear indication already that she might be included when the ICC specified that the scope of the investigation will be from November 2011 until, June 2022. Nung panahon na yon, Vice Mayor or Mayor siya ng Davao. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang investigasyon ng ICC. Magkakaalaman na lang daw kapag naglabas na sila ng warrant of arrest na pwedeng mangyari anumang buwan mula ngayon. Ang Department of Justice naman, una nang nagsabing na maglalatag sila ng legal options kay Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pag-issue ng mga warrant. Yun ang tanong, magpaparesto din kaya itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte pag halimbawa mahiwaran do pares na itong ICC na talagang dadalhin para kay Pangulong Duterte at sinasabing tatlo pa. Kasama na nga nito itong si Vice President Sara Duterte. Nagpahayag na noon itong si dating Pangulong Duterte na hindi talaga siya susuko. Kung halimbawa lang matagal na itong warrant of arrest na sinasabi ng ICC, sinasabi nila ni dating Senador Antonio Trillanes, pero wala pa namang lumalabas hanggang sa ngayon. Kahit na halimbawa kung mayroon na talagang warrant of arrest, nagpahayag na nga noon pa itong si Pangulong Duterte na hindi talaga siya susuko at hindi siya magpapalitis ng sinumang dayuhan. At yun ang halimbawa din na may warrant of arrest na itong ICC laban nga dito kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte, kay dating PNP Chief Bato de la Rosa, kay dating PNP Chief Albayalde at kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya papayag din itong mga DDS na ganun-ganun na lang aarestuhin itong si Pangulong Duterte at dalhin doon sa ibang bansa? Siguro mga kababayan, magkaroon pa ng kaguluhan, mas lalo pa sigurong magiging magulo ang takbo ng ating bansa. Sana nga maging maayos nito. Iwan ko lang kung talagang itong si Pangulong Marcos ay maninindigan
na hindi siya makipagtulungan kung halimbawa papasok yung ICC talaga dito sa ating bansa para nga maglabas sila ng warrant of arrest laban sa dating Pangulong Duterte. Pero nagkakaroon na ng lamat, iwan ko lang ha. Abangan na lang natin mga kababayan ha, kung ano ba talaga ang kahinatnan nitong ICC na ito. Yun na nga, hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. At bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berge Veralidios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Siti Salia Baguan, kay Edisa Borby, kay Rose Alvaro. Pinatigil na ako, sabi niya, tumigil kang vlogger ka. Sinisiraan mo si Senador Rapi Tulfo. Hindi po paninira yan. Ang paninira ay wala pong katotohanan yon. Halimbawa, may nilabas tayo na video na talagang totoo naman yung sinasabi natin. Paano mo sasabihin na paninira yon? Yon, na shoutout na rin kay Duna, kay shoutout kay Andy Ocampo, shoutout ha kay Ri Amano, shoutout na rin kay Gregorio Doti, shoutout kay Rosilito Aligado, kay DCG, shoutout ha sa lahat ng taga Cagayan Balik. Shoutout kay Biner Bacod at kay Kulito Junior Badadelia. At kay ano pala, Trabahador Mix Vlog Idol, shoutout sa'yo. Yun lang, dito lang muna. At once again, this is Ron TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.